Purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayong lahat? Mabuti po naman. Amen. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Diyos Ama, sa langit, sa pangalan po ng anak na si Jesus, Panginoon, tinatanghal ka po namin bilang Diyos na mapagmahal at mahabagin. Lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Iniaalay namin po sa pagkakataong ito ang aming sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo, sa iyong harapan, Panginoon. Itulot mo pong makasamba kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan at nawa po, Panginoon, ay ipahintulot mo na matanggap namin ng Espiritu ng kapayapaan at espiritu ng pangunawa. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen? Amen. Marahil naninibago po kayo sa amin. Sa akin, matagal na po kasi akong napawalay sa ating iglesia dahil po sa aming ministry ni Sister Aida, Apostolic Ministry. Isang taon po kaming nawala last year. At purihin po ang Panginoon sa aming pong pananatili sa ibang bansa, US and Canada, ay tapos na po ang aming gawain doon. Kaya naririto po kami para patuloy na bigyan pa ng pagkakataon makapaglingkod sa Panginoon. Ang atin pong magiging paksa ngayon ay tungkol po sa kung paano tayo dinidisiplina ng ating Panginoon. Bibigay ko po sa inyo ang salita ng Panginoon. Sa pagkakataon po, patapos po ang aking maikling pagbibigay ng impormasyon, bakit po tayo pinararanas ng ganito ng Panginoon. Sa henerasyon po ni Adan at Eva, nagsimula pa ang pagdidisiplinang ito. Sa kanila po nagsimula. Dahil sila po ay sumuway sa utos ng Diyos, kaya sila po ay dinisiplina at itinuwid ng Panginoon, pinaalis po sila sa kanilang comfort zone. Tayo po sa ating henerasyon ngayon, hindi po na wawala. Araw-araw po maaaring nararanasan natin ang pagdidisiplina at pagtutuwid ng Panginoon. At tawagin na lang po natin sa maikling salita, ito po ay, sa maikling kataga, ito po ay tungkol sa pagsubok na atin pong nararanasan sa bawat pagkakataon. Iba-iba po ang pagsubok, meron pong may kabigatan, meron pong magaan lang, pero yun po ay paggising sa atin ng Panginoon para tayo, kung gusto natin sumunod, para maituwid tayo, sumunod tayo. Excuse me. Sandali lang po. Amen. Ang disiplina po ay parang sabihin natin, pagdidisiplina, sabihin natin po synonyms ito ng pagtutuwid. Ibig sabihin ng parusa. Maliban ang parusa po kasi ay may kabigatan, masasabihin. Dahil ito po ay halos absolute, may absolute po ito na mangyayari sa atin hanggang sa maaaring parusahan tayo ng kamatayan. Pero ang pagdidisiplina po ay medyo magaan po ito. Parang gusto ng Panginoon na maituwid tayo ng may bibigay pa tayong sagot sa mga bagay na nagawa natin dahil hindi tayo makakaranas nito kung tayo po ay may matuwid na pamumuhay. Kaya po nangyayari ito, nararanasan natin dahil sa tayo ay sumusuway sa tuwi-tuwi na sa kalooban ng Diyos. Wala po siguro makakapagsabi sa naririto na hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong sumuway, kaya maaaring hindi siya dinidisiplina. Hindi po siguro pwedeng mangyari dahil lahat po tayo ay nagkakasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen? So atin pong basahin ang aklat, mula po sa aklat ng Hebreo 12:5-7. Amen. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag
mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. 7. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay na mga anak niya. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Lahat po tayo nagdaraan sa pagdidisiplina. Nung maliliit tayo, natatandaan po natin lamang, maaring yun maaring common na lang sa atin dahil halos araw-araw napapagalitan tayo o dinidisiplina pero yung ang pakay po ng ating physical na ama ay ituwid tayo. Maaring kailangang malaman natin ang ating mga gawain na hindi po maganda at maaaring humantong tayo sa hindi magandang kahantungan. Meron bang ama naghangad ng sino po dito sa ang ibig ko sabihin, sino po dito sa dalawang amang ibibigay ko sa inyo ang amang maganda po ang layunin sa kanyang anak? Meron pong isang ama na hindi po niya pinapansin ang mga hindi magagandang bagay na gawain ng kanyang ama. Maaari pong mga baluktot na gawain, kaya paglaki niya, yun din po ang ginagawa niya. Pangungupit, pagmumura, walang galang sa matatanda, at iba pa. Pero may isang ama po na ang tanging hangad niya ay kapag gusto niya pong parusahan, ito ay kanyang pinapaliwanagan at ito po ay kanyang dinidisiplina at tinutuwid para malaman niya ang tama at ang mali. Salamat po sa ating mga amang pisikal na dala nila ang kanilang anak sa magandang pamumuhay. Hindi po lingid sa ating kalaman na sa mga panahong ito, napakarami pong kabataan ang nasa masasamang gawain. Maliliit pa, nagda-drugs na sila, nagnanakaw, at maraming mga iba't ibang gawain. Minsan sila po ang katulong ng mga matatanda ng magnanakaw na sila ang tagabukas ng pinto, taga-akit ng bahay. Kaya sa atin pong pangunawa, hindi po dapat nangyayari ito. Kaya kung maaari, tayo po ay patuloy na subaybay at kung kailangan, disiplinahin natin ang ating mga anak at ituwid ang kanilang mga maling gawain. Mahal po tayo ng Diyos at kung tayo man po ay pinararanas ng kanyang pagtutuwid, pagdidisiplina o pagpaparusa sa atin, ito po itanda lang ng kanyang malalim na pagmamahal sa atin sapagkat ang ayon ng Diyos na tayo po ay matungo sa mga bagay na puno ng kalikuan na hahantong tayo sa hindi magandang kahantungan. Kaya mga kapatid, atin pong tingnan ang mga bagay o mga dahilan kung bakit nangyayari ang tayo sa ating pong paglago ay nagkakaroon po ng pagkaudlot o nahihinto dahil po sa mga bagay na ating ginagawa. Una po, kagaya po ng mga dati ng mga mananampalataya, sila po ay naglalamig sa kanilang unang pag-ibig sa Diyos. Madalas pong nangyayari ito. Marami po tayong nakitang mga ganitong kadahilanan sa marami pong kaparaanan at kaabalahan sa buhay, maging ito man na espiritual at pisikal, nararanasan po nila ang ganitong pagkakataon na sila po ay manlamig sa ating Panginoon. Ilan lang po ito, hindi ko na po mababanggit, hanggang 6 lang po ang pararatingin ko sa inyo. Ang tayo po ay nagtatampo sa ating mga pastor, kung madalas po, hindi natin sila nagugustuhan ng mga kanilang gawain o pagtatrato sa atin. Amen. Pinipigil yata ako. Amen. At sa pagtatampong ito, maaring kasama po rito mga ibang spiritual leaders. Meron po tayong praise team group, mga leader po natin dito at sa mga kasamahan natin sa iglesia.
Meron din pong mga bagay na nagiging dahilan kaya hindi po tayo makapagpatuloy na maging maunlad sa ating buhay espiritual. Meron po tayong tinatawag na KSP. Mga kasamahan natin, maaari pong kulang sa pansin pag hindi mo po sila na-estima o na pagbigyan sa mga bagay na hinahangad nilang, hinihintay nila sa atin na mangyari, nagkakaroon po sila ng sagabal sa puso at napapalayo sila sa atin. Meron din pong sumasama ang loob sa Diyos dahil sa iba't ibang mga kadahilanan at mga pangyayari. Hindi po naiwasan ang pagsama natin sa loob, lalo na kung hindi tayo natutugunan ng ating Panginoon sa ating mga bagay na hinihiling sa kanila. Hindi dumadating on time. Pero ang Panginoon po ay siya po ang nasusunod, puno po siya ng wisdom. Wala po tayong dapat ipagsama ng loob dahil ang lahat po ng bagay ay kontrolado niya. Yan po ating tandaan. Kaya kung meron, hindi po nasusunod sa ating buhay na inaasahan natin na dadating sa atin, hintayin natin ang kalooban niya. Pang-apat po, hindi po, meron po tayong preaching nung last week sa pamagitan po ni Pastor Maxi. Hindi po natin malayaan, tinatawag po niyang pitfalls o mga bitag ng dyablo sa ating buhay. Marami pong bagay na nangyayari. Ito po ay isang bitag. Ang bitag po ay maraming uri. Ang natatandaan ko pong bitag na hindi po nababago sa ating buhay kung para tayong ipis na nasa lalagyan na may tubig sa banyera. Pag may tubig yun, ano pong ginagawa ng ipis na nahuhulog doon? Ikit lang ng ikit. Lumalangaw, hindi po sila makakalipad. Ganon din po ang kalalagayan natin. Kung tayo po ay punta sa bitag ng dyablo sa ating buhay. Kaya ito po ay mga bagay na dapat nating bigyan ng pagtutunan nating pansin dahil maaari pong meron tayong mga gawain na hindi po nagpapabago sa ating buhay Kristiyano. Madalas ay ang ating pong sarili ang nasusunod. Hindi po Diyos ang ating pinag-ahari at nadinig ko lang po kay Pastor Lucy na nangyayari po yun na hindi po tayo ang dapat maghari sa ating buhay, kundi ang Diyos mismo. Kasi kung wala po ang Diyos sa ating sentro ng ating buhay, hindi po tayo ang lalago. Mawawala po tayo sa presensya ng Panginoon. At pangwakas po, pangpito lang po ito, pang-anim pa pala tayo, sobrang ma-pride. Yung pong pride, napakabigat pong kalabanin. Kahit po sabihin Kristiyano na tayo, sabihin natin tayo ay inaangkin na natin ang salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5:17 na tayo, lahat ng nakapag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang, wala na ang ating dating pagkatao, tayo bago na. Hindi po basta madaling angkinin pala yun. Nung araw, akala ko, nagbago na po ako sa aking dating maraming bisyo, makamundo. Pero hanggat lumalakad po ang panahon, sa pagbabasa ko ng Biblia, marami pa pala akong hindi napagtatagumpayan at ito po ay ating struggle. Ala pong ibang eksemplo dito, nangyayari po na hindi pa natin talaga kayang abutin ang pagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao natin, tayo bago na dahil kung minsan nadadala tayo ng pride. Ito po ay panlilinlang ng dyablo na inilalagay po sa atin. Kaya kailangan po palagi natin po itong i-rebuke at bigyan tayo ng kababaang loob. Yung pong panghuli, pampito ay madalas po, yun nga, wala tayong hangaring papaghariin ang Diyos sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaabalahan, karir. Sinabi ko na po nung una, pero dahil po sa karir, ito po ang nagiging dahilan na nakakalimutan natin ang Diyos. Hindi po maganda ang paglago ng ating buhay espiritual. Marami pa pong iba at hindi na po natin pwede pang puntahan yon. Tayo na po sa ating sarili ang mag-aral dito. Ano po yung daladala ninyo na sa tingin nyo nakakapigil sa inyo para kayo ay umunlad sa inyong relasyon sa Panginoon. Dito po dadako po tayo dito sa mga magandang
o mahalagang salita ng Panginoon sa Lucas 10:27. Tingnan po natin kung paano po natin mamahalin ang Diyos. Tingnan po natin ang mga salitang ito. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Kung atin pong unawain ang salitang ito ay talaga pong napakahalaga dahil dito po ang magiging batayan natin kung paano tayo makakaabot sa pamantayan ng Panginoon para masabi nating mahal nga natin ng Diyos. Lahat po tayo apektado rito, hindi po natin basta maangkin, mahal ko ang Diyos sa paraang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Meron na po bang makakaangkin ito sa ngayon? Pwede ba natin itong ipagmalaki na napagdaan na natin ito, tagumpay na tayo rito, pero sa tingin ko, napakahirap po dahil yun lang pong panghuli na bahalin natin ng ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, mahirap pong basta ito ay mapagtagumpayan natin. Ang mga bagay pong ito ay gusto kong ipaabot sa inyo na isa pong, sabi ko nga kanina, isa pong batayan para sa ating pagsukat ng ating sarili, kung maabot natin ang pamantayan ng Panginoon na mahal nga natin siya. Dahil ito po ay tinaguri ang pinakamahalagang utos ng Diyos, kaya ang kailangan po una maging tapat sa ating iuukol na pagmamahal sa Kanya, sa Diyos. Pangalawa, kailangan magkaroon tayo ng buong puso kung paano po natin siya sasambahin. Marami po maaaring nakakarating dito, napasabay lang, napasama lang, wala sa isip niya ang pagsamba dahil marami pong mga kadahilanan. Kaya lang, hinihingi po sa salitang ito na pahalagahan natin at maging matapat tayo sa ating iniuukol na pagmamahal sa ating Panginoon. Pangalawa po, ang buong pusong pagsamba. Kanina po, sumamba tayo sa pangitan po ng mga awitin. Hindi ko rin po alam kung ang lahat ay may iniisipan na naiwanan sa kanilang bahay, mga bagay na pangangailangan nila. May mga nangangailangan ng mabibigat at magagaang pangangailangan. Pero kung naririto po tayo, isa lang ang magagawa natin para matugunan tayo sa ating mga hinihingi sa Panginoon. Ang matuto tayong sumamba sa Kanya ng buong puso. Pangatlo po, buong pusong maglingkod o magkaroon tayo ng buong pusong paglilingkod. Naranasan po ba ninyo ang maglingkod sa Panginoon? Hindi po madali. Ang ating pong mga kasamahan, meron po tayong pre-Bible ministry. Naranasan ko rin po kung paano po isagawa ito. Andoon ng mga bagay na hindi nyo inaasahan, mangyayari sa inyo, magutom, magkaroon ng mga alalahanin sa mga sasakyan. Marami pong bagay sa pupuntahan ninyo. Maaaring ito pala 7 bundok, lalakarin nyo. Kasi marami pong pastor na hindi nagsasabi ng totoo. Pagdating mo ron, maglalakad ka pala. So, ganun po. Kung meron tayong, wala po tayong buong puso sa paglilingkod, magkakaroon po ng bahagi ang panlilinlang ng dyablo sa ating buhay. Di po ba? Merong mga complaining, pagreklamo, meron pong mga bagay na hindi natin magustuhan kung sila po ay nagugutom na o papagod, walang titirhan, kailangan doon lang sila mamalagi. Ganyan po, napakarami po. Kaya alam ko po sa mga kasangkot sa mga outreaches, hindi po ito naiiwasan na naranasan po nila ito. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay maglilingkod, lalo na po sa ating gawain dito sa ating iglesia, hindi na po tayo dapat pagsabihan pa ng 1, 2, 3 beses dahil nahirang po tayong maglingkod, yun po ang ating sundin. Buong pusong paglilingkod. At
ang pang-apat po na may ipapaabot ko sa inyo ay ang buong pusong pagsunod. Ang buong pusong pagsunod ay maaaring kasama na po lahat dito eh. Ito na po ang main, ang buong puso ang ating magiging pagsunod para tayo ay makatanggap ng kanyang mga pangakong ipinahayag sa atin na kapag nasusunod natin to, hindi makakalimutan ng Diyos ang ating mga ibinibigay na paglilingkod. Tutungo po tayo sa huling talata. Ito pong huling talata ay ang iyong mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Natatandaan ko po ay hindi rin po ito napakadali dahil itatanong nyo, sino po ba yung mga kapwa namin? Meron po akong gustong ikwento na maaaring hindi po ito biblical pero natinig ko lang po itong kwento sa isang nag-preach. Kilala niyo po si Bishop Uriel nang siya po ay God's Encounter sa Canada. Nadinig ko po ito at nagustuhan ko ang kanyang kwentong ito. Dahil ito lang po ikwento, maaaring huwag na lang po ninyong bigyan pa ng tanong bakit. Okay? So ganito po yun. Alam niyo na po ba yung tungkol sa chopsticks? Japanese, mahilig sa chopsticks. Sino po ang alam na ang chopsticks tungkol sa chopsticks? Alam natin yon. Pero yung kwentong ito ay tungkol po sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Okay? Dahil kwento po ito, ganito po ang simula. Meron pong isang pastor na nakarating sa langit. Siyempre, pastor siya. Pero hindi naman po siguro lahat ng pastor nakakarating sa langit. Nang dumating po siya sa langit, nagkaroon siya ng hangarin na makita ang nangyayari sa impyerno o hell. Hingi siya po ng pahintulot sa namamahala. Sino po ba namamahala sa langit? Possible si San Pedro. Na kung maaari, mabisita niya ang impyerno dahil gusto lang po niyang malaan kung ano ang impyerno at anong nangyayari dito. So, nung siya po ay pinayagan, sinamahan pa siya ng dalawang anghel at dumating sila sa impyerno at doon ay binigyan sila ng sabihin natin banquet o maraming handa. Kaya lang, nagtaka siya, walang kutsara. Ang nandun po ay mga chopsticks lang. Ang chopsticks po, hindi yung ginagamit natin, maaaring mahaba na yung 12 inches. Yung po ay napakahaba na hindi natin magagamit pagkuha ng dapat natin kainin. Siguro malalaan na natin bakit ganon. Kung atin pong susuriin ito, dahil sa haba, hindi natin magagamit. Dahil doon po, sa impyerno, dahil ang mga tao po roon ay may kanya-kanyang pride, maaaring may mga kayabangan, meron pong makasarili, marami pong gawain ng dyablo sa kanila, kaya po napunta sila doon. Kaya huwag nating hangarin, mapunta sa impyerno. Amen po ba? Amen. So, hindi na po siya nakatiis, kaya nagyaya siyang bumalik na sa langit. Pagbalik nila sa langit, nagulat na naman siya dahil pagdating nila, may banquet na naman doon, maraming handang pagkain. Ang pinagtataka niya, kung ano yung nakita niyang gamit sa langit, ay ganoon din, mahabang chopsticks. So, paano niya magagamit? Paano niya itong magagamit? Paano siya makakakain? Actually, hindi naman po tayo kakain na sa langit. Pero sabi ko nga sa inyo, kwento lang ito. Pero nang tumagal po, nakita po niya ang kanyang mga kasamahan kung ano ang ginagawa. Meron po bang makakawala kung paano nilang nagamit ang chopstick na mahaba? Amen. Ito pong chopstick na mahaba, yung mesa nila, gagamitin nila, kukuha ang pagkain at isusubo sa kasamahan nila. So dito po pinakita ng Panginoon ang pag-ibig sa isa't isa, pag-ibig sa kapwa. Nakuha po ba ninyo na hindi natin iisipin ang sa atin, kundi ang sa kabutihan ng ating kapwa. At dadating naman sa atin, tayo rin susubuan ng ating mga kasamahan. Yun po ang pagmamahalang hindi mawawala sa langit. So, purihin po ang Panginoon, nanawa po, maunawaan natin, paano po natin mamahalin ang ating kapwa. Marami pong pagkakataon sa Biblia. Alam niyo rin po ang kwento ng isang
ano bang tawag dito? Yang, naku, mukhang nakalimutan ko pa. Ha? Ang tungkol po sa tinatawag na pagmamahal sa kapwa. Dahil may dalawa pong mga magagaling o mga sabihin nating relihiyosong tao, alam natin yon, nang makakita sila ng hinarang at sinaktan at nilumpo pa, hindi po nila ito hinintuan. Pero meron pong isang Samaritano na hindi naman po nila kauri sa kanilang relihiyon, pinakita po rito ang pagmamahal niya sa biktima. Kaya ito po yung kanyang inaruga, dinala sa isang hotel at doon po binigyan ng pagkakataong manumbalik ang kanyang lakas at inako lahat ang gastusin. Nakita niyo po kung gaano magmahal ang Panginoon natin. So sa pagdidisiplina po sa atin, isipin natin na hindi po tayo lang. Sabi ko nga sa inyo, mula po ito sa dalawang nilikha ng Diyos, si Adan at Eva, at ito po ay nagpasalin lahi, kagaya po kay Moises, nang sila po ay umalis sa Ehipto. Dinisiplina rin siya ng Diyos. Disiplinang medyo mas mabigat po ito dahil halos 40 years siyang nagpaikit-ikit at hindi niya napasok po ang tinatawag na promised land. Lupang hinirang, yung sinasabing milk and honey. Maliit lang po ang pagkakamali niya dahil ang kanya pong sarili ay hindi niya napigilan. Maaaring na dito po pumasok ang pride dahil galit na sa kanyang mga kasamahan sa paghingi ng tubig. Kaya nung pumunta po sila sa isang lugar na paggagalingan ng tubig, sa halip na sabihin niya na lumabas ang tubig doon, bumukal, hindi po, dahil ang ginawa niya, nagalit siya, pinukpok niya at lumabas ang tubig. At ito po ay naging dahilan kaya siya tumanggap ng disiplina para maituwid ang kanyang pagkakamali. Kaya yun po ang ating pride, napakahirap pong kalabanin kung hindi natin pahalagahan ang mga utos ng ating Panginoon. Ang akin pong susunod na Amen. Amen. Meron pa tayong konting panahon dahil 30 minutes lang po tayo kailangan. Ay tungkol naman po sa mga mungkahi o suggestion para ang ating pong sarili ay magkaroon ng pagkakataong makaalam kung paano po ang mga dapat niyang gawin para makasunod siya sa ating Panginoon. Ito po ay mga mungkahi lang na akin pong kinalap sa ibang mga teachings pa ng ating kagaya po ng mga leaflets natin. Nagustuhan ko po ang mga mungkahi na ito. At kung maaari po, yung mga ipapaskil po natin ay kung meron po kayong pagkakataon, kunin lang ninyo ang mga verses nito, yung John 1:15, 17. Kung maaari po, magkaroon tayo ng pagkakataong memorize natin para sa ating pong pagsasabuhay ay hindi tayo mapapalayo sa presensya ng Panginoon. Ang sabi po rito sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo, ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napakaganda po ng ating meron po akong mga maikling komentaryo lang para atin pong lubos na maunawaan na ito ay maaaring sabihin natin, hindi natin mapagtagumpayan.
hingin ninyo ang anumang mas nais ninyo at ibibigay sa inyo. Dito po hindi natin maabot ang kalooban ng Diyos. Kaya lang, ang kailangan po natin ay ang sasang-ayon po sa Panginoon ang ating mga hinihiling. Dahil marami pong bagay tayong hinihiling na kahit po sa tingin natin makakabuti sa ating kapwa, sa atin, pero alam po ng Diyos kung hindi ito makakabuti, kaya hindi po ito darating. Dahil ang sabi po dito, kailangan po sumang-ayon sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban, ang mga bagay na hinihiling natin. Maraming bagay po na hindi po natin maunawaan, hindi maabot nating isip, kaya hindi po nasusunod o hindi po napagbibigyan ng Panginoon ang ating mga hiling. Meron pong mga pagkakataon na humihiling tayo. Hindi po kayo lang, ako din. Kasi ang amin pong sasakyan ay 17, 18 years na hindi po ako makapagpalit dahil ako po retired na. At isang bagay po na alam ko doon sa ating yung ating pong salita sa Lucas 10:27, yung paano natin mamahalin ng Panginoon. Ako po ay nagkaroon po ng koneksyon dito na hindi ko po nasunod yung pagmamahal na gawin kong dapat ibalik sa kanyang pagmamahal kasi nung siguro mga matagal na po yun, bagong Kristiyano ako. Dahil doon po napakaganda ng pamumuhay, magandang negosyo, madaling kumita. Kaya lang, ang pinagsisihan ko po ay hindi po ako naging mabuting katiwala. Maaaring hindi niyo po ito alam, pero inaamin ko po sa inyo na nangyari po ito sa akin na ako'y disiplinahin ng Diyos. Bakit hindi ko nagawa ang pagsunod bilang mabuting katiwala? Kasi lalo na po sa ating pag-iika po, napakarami po ang hindi makakuha ng mapagtagumpayan na sumunod sa Panginoon. Mabibilang natin kung sino sumusunod, kahit po sabihin lahat tayo ay nagdadala ng ating mga ikapo at handog. Pero dahil ako po'y bago na lumaki, 49 years old po ako nung maborn again, at talagang mabigat po sa akin ang magbigay ng ikapo. Dahil ito, hindi ko alam na hindi pala ito sa akin, kundi ito'y para sa Panginoon. Kaya ako po ay dinisiplina niya. Binak to zero po ang aming finances, ang aming buhay. At doon ko po nakita na ang aking pagkakamali ay napakabigat. Kasi pati mga anak ko ay nagkaroon po ng pagdurusa dito. Pero purihin po ang Panginoon ito po ay simulan kong sundin ng Panginoon, hindi po siya nagbago sa akin. Siguro mahirap nung sabihin na aabutin niyo ang edad ko, pero ang masasabi kong pagpapala na natatanggap ko sa Panginoon ay ang bigyan niya ako ng patuloy na kalakasan. Kung hindi po ako magiging ganito, bedridden ako, lahat po ng bagay maaaring maubos na. Wala nang matitira sa amin kahit na ano. Dahil marami po, dahil yung mga pagliligtas niya sa aksidente, maya po, dati madalas po ako na aksidente dahil ako po ay hindi ko ma-realize ang mga bagay na gawain sa labas, pang laman. Kaya ito po ay isang bagay na naging dahilan ng ako ay balik loob sa Kanya at humingi ng patawad na susunod na. Hindi po niya ito pinagkait sa akin. Maaaring hindi niya binalik lahat yung aming mga nawala nun. Pero in the long run, napakaganda po ang pakiramdam ko sa araw-araw. Kahit ako po ay mag-80 years old na. At nawa po ay matutuhan natin na hindi po tayo dapat sumuway sa Panginoon kung ito po ay iniuutos na sa atin. Maganda po ang sabi niya ron, subukan natin. Yan ang wala pa pong nasusubukan ng iba. Dahil ang isipin natin palagi, kukulangin. Paano pa ako magbibigay? Ganyan po ang palagi natin sinasabi sa ating sarili.
hindi tayo maka-breakthrough kung paano po susunod sa ating pag-iika po. So, mga kapatid, kailangan po na bigyan natin ito ng pagpapahalaga kapag inutos ng Panginoon. Ang pangako po niya ay matutupad. Sinabi niya na, subukan ninyo ako at ibuhos ang masaga ng pagpapala at sa iyo, kung sinusubukan natin siya, bubuhos niya ang masaga ng pagpapala na hindi natin kayang saluhin. Ganon din na hindi ko na padadala ng salot ang inyong bulsa, ang inyong mga lalagyan ng pagpapala, ang inyong bank book, ang inyong mga trabaho, dahil ang Panginoon po ay napakatapat. Hindi na po natin dapat ulit-ulitin ito dahil nadidinig po natin ito sa tuwi-tuwi na sa mga pangaral at paalala ng ating mga mahal na pastor at mga ka-church dito kung paano sila pinagpala nang sila po ay sumunod. Okay? So, dadako po tayo sa John, andun na ba tayo? John 15:14. Okay? Sinabi po rito na maging masunulin sa Diyos araw-araw at sa bawat sandali bilang mga kaibigan ni Jesus. Kung tayo po nag-a-preach, very familiar po ito. Di ba? Kung sinusunod niya ang aking mga utos, kayo mga kaibigan ko. Ito po ay nagpapakilala o nagpapaalala ng ang pagkakaibigan po ay kung walang pagkakaisa at pagmamahal ay hindi tunay na kaibigan. Ang mahal at mababalingan po natin, si Jesus lang ang ating tunay na kaibigan kung sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Okay? So, susunod pong verse, para po sa mga tawagin nating mga mungkahi ng ating Panginoon para po tayo ay patuloy na lumago, kailangan po ay pagdaanan natin ito. Common din po ito pag nananalangin tayo pagkatapos po ng pre-Bible. Ang Josue 1:8. Huwag mong kaliligtaang basahin na aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Yung mga binibigyan natin ng Biblia, tuwan-tuwa po sila rito. Pero pagdating po sa bahay, wala na pong mabibilang muna kung sino ang nakakasunod. Ang nagbabasa ng Biblia, madalas ay lalagay lang nila doon. Kaya minsan binibiro namin, sino ang lalago sa kanyang buhay espiritu? Ang mga dagaron at saka mga ipis, nakakainin lang yung Biblia mo. So, ito po ay mahalaga sa bawat isa sa atin kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang sinabi po ni Yahweh kay Josue bilang bagong pinuno ng mga Israelita, ang manatili siyang matapang, matatag, sunding mabuti at huwag susuwayin ang mga kautosang ibinigay sa kanya ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay siya. Sinunod po ito ni Josue, kaya lahat po ng mga bagay o gawain ni Joshua na lang po. Josue ay naging matagumpay siya sa lahat ng kanyang ginawa, maging sa labanan, lahat po ng bagay na dapat niyang maabot ay kanya pong naabot. So, ganun po, kailangan tayo ay talagang araw-araw magdili-dili at basahin na aklat niya at sumunod sa kalooban niya para po sa ating katagumpayan. Dito po susunod po ang Mateo 4:19. Isa po ito ito po ang pinaka-team ng Gents National Fellowship. Ngayon pong darating na Sabado, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao. Tama po ito, gagawin tayong mangingisda ng tao dahil ang ating pong dadalhin sa Panginoon ay ang mga kaluluwa ng mga hindi pa po mananampalataya. Ang maidadagdag ko po rito ay ang ating pong hangarin,
magkaroon po tayo ng marubdob na hangarin na hanapin at tulungang mailapit sa Diyos ang mga hindi pa mananampalataya. Isa po itong command o utos ng Diyos na pahalagahan po natin at salamat po sa ating Free Bible Ministry ay ito po ay nagkakaroon po ng katuparan, kaganapan. Okay. Susunod po, Unang Pedro 5, Unang Pedro 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Huwag po nating sarilinin ang lahat ng uri ng mga alalahanin o problema. Kung maaari, maalis po sa atin ito, kaya pagkatiwala po natin ito sa Diyos sapagkat siya ang nagmamalasakit sa atin. Asahan po natin yon. Marami po nagsasarili dahil dala na silang magsumbong pa sa Panginoon. Akala nila hindi sila nadidinig ng Panginoon. Hindi sila natutugunan. Pero kung tayo po ay magtitiwala sa magitan ng ating pananalig, ito po ay ating magagawa, kaya huwag natin sarilinin ang mga alalahanin natin na maaaring magaan o mabigat dahil ito po ay para sa ating Panginoon. Galacia, susunod po ay ang Galacia 5:16-17. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Okay? Sapagkat, verse 17, sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Ang laman po at Espiritu ay hindi po ito magkabati, hindi po ito magkatsokaran. Ito po ay magkaaway. Kapag nanatili tayo sa laman, tayo nag-decide na o nag-desisyon sa sarili natin, hindi po natin matatanggap ang mga bagay na gusto ng Panginoon gawin sa ating buhay. Kaya iwasan po natin na tayo po ay hindi paglooban niya ng tinatawag na pagpupuspos ng Banal Espiritu sa ating buhay sapagkat ito lamang po ang magiging daan natin para atin pong mapaglabanan ang mga bagay na makalaman. Napakabigat po ang bitag ng dyablo, ginagamit niya kadalasan ay ang laman. Mga bagay na pansanlibutan, panglaman na madali tayo pong mainganyo o ma-attract ng mga bitag na ito ng dyablo. Kaya panatilihin po natin na tayo po ay mapuspos ng kanyang banal na Espiritu sapagkat siya po ang magtuturo sa atin at papaliwanag sa atin at aakay sa atin para malayo tayo sa lahat ng masasamang gawain ng tao dito po sa ating kapaligiran. Kaya tayo po ay kailangang magpahalaga sa salitang ito. Okay? Ang pinakahuli po ito, Unang Pedro 5:8-9. Dito pala, sorry. Nababali pa ang leg ko doon eh. Verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Alam niyo po, ang salitang ito ay madalas na pong nakakarating siguro sa inyo dahil yun yung bing sa leon ang dyablo. Ang dyablo ay aligid sa atin, naghihintay lang sila na tayo po ay mapasok niya kung tayo ay wala sa kondisyon, nag-iisa, nagdarana sa mga bagay na maraming kabigatan sa ating buhay, nagiging vulnerable o madali tayong atakihin ng dyablo. Ngunit sa pamamagitan po ng
Salitang ito na dapat nananatil tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kailangan po tumaas ang ating pananalig at magagawa po nating mapalayas ang dyablo sa ating buhay at umasa rin po tayo na lalayasan niya tayo. Ito po ay mangyayari sa kapangyarihan po ng kanyang salita at sa kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Napakabuti po ng ating Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay na patuloy po niyang susunod po, meron pa po pala. Amen. Ang Pedro, ito na po nga pala, ang Pedro. Tapos na tayo? Okay. Amen. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. At pinakahuli po ay nais ko pong ipaabot bilang paalala sa bawat isa na naririto na napakahalaga po talaga ang tayo ay makasamba sa Panginoon. Kaya't ituring natin na magiging pinakamahalagang bagay na magagawa natin sa ating buhay, ang hangarin natin na tayo po ay makapisa natin o magkaroon tayo ng fellowship sa ating Diyos na buhay. At higit sa lahat, ang matutuhan po natin, ang pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Matapat po tayong sasamba, kaya hindi po tayo amen. Hindi po tayo mapapalihis sa kalooban ng Diyos. Hangarin po natin ang katagumpayan sa magitan po ng Kanyang mga buhay na salita. Amen? Amen. So, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mga salita, pangaral at mga pangakong natanggap namin. Hiling po namin ang iyong gabay sa pagsasabuhay namin ng may kagalakan ang lahat po ng aming natanggap na mga pangaral mo at mga salita. Patuloy mo pong pagpalain at pagkalooban ng double portion of your anointing ang lahat po ng aming mga pastor, hindi lamang po dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, kundi ganoon din po sa mga nasa ibang bansa. At higit sa lahat, ang mga manggagawa mo po sa iyong ubasan. Panginoon, tinataas din po namin ang mga kasangkot sa Pre-Bible Ministry, outreaches. Pagpalain mo po sila at bigyan ng patuloy na kalakasan, hangarin na makapaglingkod sa iyo, maging anuman po ang sitwasyon, Panginoon, na matanggap nila ito dahil kung ikaw po ang kanilang tagapagligtas, wala pong bagay na hindi niya ipagkakalob sa iyo, sa kanila. Kahit pagpalain mo po ang lahat ng ito, Panginoon, kilala mo po ang lahat, ang bawat isa sa kanila. At Panginoon, tinataas din po namin ang prayer summit ng aming pong iglesia. Naroon po ang karamihan sa mga pastor, Panginoon. Salamat po na ito po ay patuloy niyo pong pangunahan at pagpalain ang lahat po ng nagsidalo doon, 10 ng mga nangunguna sa kanila, sa pamagitan din po ni Pastor Lucy. Salamat, Panginoon, na inaangkin na po namin at tinugon mo na ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin na naririto. Salamat din po na ikaw po ang Diyos na hindi nagtatago, hindi po nawawala sa aming puso. Maging ano man po ito, ano pong mga bagay po ang aming hangarin, ang aming pong mga hinihiling sa iyo, malit man o malaki, maging pinansyal o kagalingan, Panginoon, tuloy-tuloy po namin silang itinataas sa iyo at nawa matanggap nila ang tunay na kapayapaan mo, tunay na
pagpapadama ng iyong pag-ibig at tunay na ikaw po ang Diyos, pagpapahayag na ikaw po ang Diyos na dapat naming patuloy na sambahin sa bawat pagkakataon sapagkat kung wala ka po sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Salamat Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito at salamat Panginoon sa lahat-lahat ng mga bagay na patuloy pong gagawin sa buhay ng mga kapatid naming naririto na sa iyo lamang umaasa ng katugunan, mga bagay na hindi abot ng kanilang kakayahan, ng kanilang pangunawa, kayo po ang magpapaliwanag ng lahat ng ito para matanggap nila. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Dadako na po tayo. Ay, okay. Amen. Tatawagin ko po yung mga newcomers. Ito. Ito pala. Amen. Sino po ang mga newcomers natin? Ang mga pangalan po nila ay maaaring tatlo lang po ito. Si Benny Pitalio. Pangalawa po ay si Jessica Villaflor. At tatlo po, Red Tabinga. Tama po ba ito? Ikaw ba si Red Tabinga? Okay, asan po si Jessica? Nandito ba? At saka si Benny Pitalio. Benny Pitalio, amen. Pwede po bang anyayahan ko kayo dito o dito? Amen? Amen. Pulihin po kayo ng Panginoon. Ang asahan po ninyo, nagagalak po mga anghel sa langit dahil may mga kaluluwang lalapit sa Kanya ngayon at sa magitan po ng mga kasama nating nagdala sa inyo. Amen? Nakahanda po ba? Alam niyo na po ba ang mga bagay tungkol sa pagkakaluan ng kapanganakan sa inyong spiritual? Amen? Natanggap niyo na si Jesus? Okay, ikaw kapatid, natanggap mo na ba si Jesus sa iyong buhay? Hindi pa. So, yun po ang ating gagawin ngayon. Jesus.